Mga kabukals, ito naman yung ating mga bagong papisa. Ayan. Tatatlo lang kasi yung itlog na pinalimliman ko, in-incubator ko, siyam na piraso lang. Eh, hindi ko na nakanding to, not sure kung ito mga fertile. Kasi hindi ko na nakanding. Tinuloy-tuloy ko na lang. So, ito sila. Ayan. Lalagyan na natin sa ating brooder. Ito, yung karton natin. Yung karton natin brooder. Ay, isa. Ito puti ito, anak ito ng anak ito ng Rhode Island White Leghorn. Ay, hindi, para may pagka-brown din. Ayan. So, ganito lang po tayo mag-brood. Mga 1 week sila dyan, tapos nilalagay na natin sa dun sa cage. Ayan. Ito, meron tayong mga nakasalang dito, marami, oh. Ayan, marami yung ating sumunod na nakasalang. Ayan, and counting. Ito, bigyan ko muna ng hanggang bukas. Hanggang bukas ko na tatanggalin. Kasi minsan kasi may hinahabol ako eh. Na late ba? Late na nating nailalagay dun sa ating incubator. Parang isang araw ganon. Naghahabol pa ako. Ngayon mga kabokals, kuha tayo ng itlog pala. Ayan, daming patola, oh. Dami kong patola na harvest. Hina-harvest ko na kaagad kasi na gumugulang, tumitigas, kumukunat ba. Ito yung mga sisiw. Ayan. Ayan, mamaya tignan natin. Kuha ba tayo itlog dito sa ating sa ating mga breeder. Ayan. Di pa ako nagpapakain, alas 5 pa lang. Ano ko muna to. Tignan muna natin kami mga itlog. Wala. Ito po yung ating mga balik-ina, decal brown balik-ina. Ito yung ating White Leghorn Rhode Island na rooster. Hindi ko na muna ginamit kasi sinalang ko yung tatay niya. Sinalang ko doon sa dalawang Rhode Island natin para makagawa ulit tayo ng katulad niya. Yan. So para yan ang sila na ang ibabangga ko sa mga anak nito pagka para magtuloy-tuloy ang breeding natin. Ito. May dalawa tayo rito. Yan. Yan, balik ina yan, decal brown. Kahapon nabi ako nakuha, 5 nakuha ko diyan kahapon. Ito isa. Ito yung ating pure white leghorn niya mga kabukals. Tapos yung Rhode Island dark mahogany yung kanyang mga partner. Para makagawa tayo ng ganyan. Yan. Madali lang naman yung ma-distinguish pagka nagpisa na kasi puti yung mga anak niyan. Ayun, wala. Si Kimberly, due date niya ngayon. Pero maaring bukas pa to. Talaga yan, nalilate talaga yan eh. Sumasobra talaga sa 14 days yan si Kimberly. So nakamonitor na ako. Yung nipples niya kasi hindi pa not sure ko nagkamali ako sa sa records ko, pero yung kasi ang nakalista sa notebook ko. Pero halata naman, buntis naman talaga, kaya lang hindi ko sigurado kung tama ba yung naisulat ko. Ayan. Pero at least alam natin more or less kung nakaabang na ako, naka-ready na tayo para sa panganak niya. Yan. So, 3 lang ngayon mga kabukas ang nakuha natin. 3 lang. Tapos, nilalagay ko dito sa wala pa kasi yung ref hindi ko pa nakuha sa bahay yung ref. Kaya ang ginagawa ko, ito muna sa ito ginawa ko ng bodega yung ating isang kubo. So dito na lahat yung mga tools natin. Ayan yung mga gamit natin. Ayan. Yung isang motor natin. Ayan yung gagamitin natin panlinis ng fish pan natin. Panghigop ng mga dumi. Ayan. Dito ko na rin nilagay yung imbakan natin ng itlog kasi wala pang ref. Pero pagka nakidala yung ref dito, i-ref ko na. So ito malinis naman, wala namang putik.
Pagka may putik, pinupunasan ko yan. Wala namang ano. Kaya mas maganda daw yung hindi pinupunasan. Kung malinis naman yung itlog, huwag mo nang punasan. Ayan, para natural lang talaga. So ayan, marami na tayong itlog na naipon. Yung incubator ilalagay ko rin dito. Kasi pagka dinala ko na yung mga gamit, yung mga cabinet, yung mga orokan namin na lagyan ng damit, doon ko ilalagay. So baka dito ko muna ilagay yung yung incubator. Tapos maglalagay tayo ng saksakan diyan. Ayan. So kanina nga naghakot na ako mga kabokals. Ayan, nakuha ko na yung washing machine. Tapos yung kutsyon namin andyan na. Tapos yung isang electric fan nadala ko na. Saka yung mga ibang unan. Ayan, saka yung ito yung yung sabitan ng dextrose, parang sa sabitan ng dextrose ni partner, pero sa yan, sa pagdadialysis niya yan. Ayan, si mother nagmimerienda, wala siyang sesto ngayon. Hindi ako nakabili, tubig lang muna, saka tinapay merienda niya. Ito yung ating ito mga kabukas, more than a month na yung malalaki na yan. Tapos yung halo-halo kasi yan, may bata dyan, may 3 weeks lang, ganon. May 2 weeks lang, kaya may maliliit, may malalaki. Pero ito mga more than a month na yan mga yan. Mga balik-ina, kasi mga puti, anak nga ng ating Rhode Island White Leghorn. Mga pamalit natin yan na layers. Ito pa yung ito nasa 2 weeks po ito. 2 weeks. Yan. Kamusta na ba yung mga ulang natin? Ayan, yung mga ulang natin. Tutumpukan sila dito. Mamaya na naman yan, active na naman yan sila. Ito. Ayan. Nag-ipon-ipon sila dito sa side na to. Marami pa yan sa magilid-gilid. Ito yung isa. Ayan. Ayun, sakitan nyo ba mga kabukas? Laki na Laki na. Ayan. So mamaya labas tayo dun sa ating mga patola. Tignan natin kung nakasurvive ba sila sa tindang init. Napakatindi ng init kanina mga kabukal. Grabe. Sobra. Nagsaboy ako ng konting Madre de Agua. Ayan kasi nag-chop nga ako, di ba, pagkain natin mga baboy. Nagsubok ako, lang yan. Kulang isang dakot lang yan. Sinaboy ko lang dito. Try natin kung kakain sila. Kasi kumakain daw ito ng mga carrots, kamote na nilaga. Try natin kung kakainin din nila yun. Ito yung isa. Try natin kung kakain din sila ng ganyang Madre de Agua. Pero alam ko, bubulukin muna yan bago nila kainin. Ito yung isa. Ayan. Ayan. Na yan? Getting ready na yan kasi paggabi na. Alas 5 na. Mamaya active na naman yan. Tinuto ko yung ilaw. Mga kabokals, inayos ko yung ilaw. Tinuto ko. Kasi napansin ko mga kabokals, halos wala na ako nakakitang kiti-kiti Hindi katulad nung, di ba, nung una pinakita ko sa inyo, napakarami. Kaya lang, ngayon wala na masyadong kiti-kiti. Saka inobserbahan ko sa gabi, napakaligalig nila. Talagang yung langoy sila na langoy. Tapos parang naghahunting sila. So, ang kiti-kiti kasi hindi nila nakikita sa gabi yan. Kaya ginawa ko, itong ilaw natin, dalawang solar natin na yan, itinuto ko sa baba. Para pagkagabi, may ilaw sila, makikita nila yung kiti-kiti. Sa gabi sila active para naghahunting sila Ito, ayusin ko pa, medyo tabingi. Naghahunting sila sa gabi mga kabukals. Ito may tumubong may humabol pa na isang patola. Ayan. Tapos yan may mga seeds pa yan, may mga buto pa ng patola yan, kaya hindi ko muna tinatanggal. Ito, tinignan ko wala na talaga siyang laman, so gagamitin na lang uli natin siya. Kasi nagpupunla tayo ng sitaw mga kabukals. Ito tinuro sa kanila Kuya Greg. Technique daw nila ito. Ayan, pumutok na isa Technique daw nila, basahang basa. Ibababad mo sa basahang basa hanggang sa pumutok siya. Pag pumutok na siya, saka mo ita-transfer sa baso, sa planting cups, para mas mabilis daw tumubo. So yan, basa po yan. Kanina ko lang ginawa yan, pero yung isa pumutok na kaagad pumutok na kaagad yung isa. Ayan, may puti. Pumutok na kaagad. Bukas siya magpuputukan na yan. Ayan. Yung mga Madre de Agua nagsisipaglutangan yung iba. So isa nating ulang.
Yan, minsan hindi sila makita, kakulay sila ng ano eh, yung flooring eh. Ayan. Labas tayo mga kabukas, tignan natin yung ano. Nakasurvive ba yung ating patola? Tignan natin. Kung napakatindi na init eh. Kung okay pa ba sila, yung ating mga layers. Malapit na natin itong i-layer feeds para makapag-produce na uli sila. And then dyan na lang natin sila pa itlogin, free range na. Gagawa na lang natin ng magandang pugaran. Ayan. Ito tayo rito sa... Ay teka, hindi ko pala naipakita sa inyo. Inipon ko na yung mga kusot natin na may ipot na manok na binulok. Inipon ko na dito. Diyan nakatambak yan eh. Ayun oh. Ayun yung mga kasama nila. Ayun oh. Para maklear kasi titirahin ko ng grass cutter to. Dudurugin ko pa yan. Pero nagtabi na ako. Nagsubi na ako. Subi ba yun? Nagtabi na ako. Ayan oh. Isang drum yan mga kabokals na binulok na kusot ng coco lumber na may ipot na manok. Yan ang gagamitin natin sa ating aquaponics. Meron pa tayo ditong isang meron pa tayong isa ditong tinabi. Ayan. Para sa sitaw yan kasi magagawa ako ng planting cups nila bukas para sa sitaw. Diyan na tayo kukuha. So yun, effective naman kasi nakita ko sa patola hindi naman sila nasunog eh. So ibig sabihin bulok na talaga yung bulok na talaga yung coco lumber natin. Yung kusot ng coco lumber natin. Daming patola. Daming bunga, ayan oh. Oh, kabi-kabilaan. Kaya maganda rin talaga ito pagka naging maayos yung ating tanim sa aquaponics natin. 19 puno yan, 19 puno, tapos pag nabuhay pa yung isa 20 ka puno. Ayan. Tingnan natin. Ang laki na kagad nito oh. Kapon aliliit pa niyan. Bubot pa pero sandali lang. Kaya makapag-harvest siguro dito mga kabokals parang every other day. Makapag-harvest tayo kung sakasakali. Ayan oh, okay naman siya mga kabokals oh. Basa oh. Basa kasi nga nakasawsaw sa tubig yan mga kabokals. So kahit anong init, actually mas maganda kay matinding init tapos nakasawsaw sila sa tubig talagang mabilis ang kanilang paglaki niyan. Tingnan natin yung iba. Yung the fact na nakasurvive sila maghapon kanina sa init, sa tingin ko okay na yon. Yan, okay na yon. Ayun, nagdadahon itong isa oh. Nagdadahon na oh. Eto, yun nga. Magtatanim tayo ng pero hindi lahat sitaw. Yung sitaw pang ulam-ulam namin. Diyan tayo magtatanim ng sitaw. Abangan nyo yung sitaw kasi nakabagsak yon. Ibabagsak natin parang magiging hanging, instead na pataas siya, ihahang natin siya, hanging sitaw. Kung may hanging shirt, gagawa tayo ng hanging sitaw, nakahang siya. Hindi natin siya isasama dito sa balag. Gagawa natin siya ng sariling balag sa ilalim. Papabagsakin natin siya, di ba? Pababagsakin natin siya, tapos maglalagay tayo ng sarili niyang balag sa ilalim. Yan, para yung hindi pa rin abot ng kambing. Kasi nga ito ay suga ng ating kambing. Ayan. Busa ba? Yan. Ayan sila mga kabokals. Ito nagdahon na talaga. Ayan, nagdahon na talaga. Kahapon hindi pa ganyan ng dahon yan, pero ngayon nagdahon na talaga. Ayun oh. Okay naman lahat mga kabokals. Okay naman lahat. Diyan ko itatanim yung sitaw. Yeah, kasi yan yung yan kung makikita nyo, di ba, mataas na part yan. Mataas na part yung lugar na yan. Oh, lagpas tao. Oh, pag pumunta tayo rito, lagpas tao yan, nakatayo lang ako. Lagpas tao. So mangyayari yung mga kabokals, yung sitaw, pababagsakin natin dito. Pababagsakin natin yung mga sitaw. Tapos, gagawa tayo ng parang trailing sila rito. Sa bandang ibaba. Na hindi pa rin kayang abutin ng kambing. Tapos dito siguro, dito, kukonekta na. Gagawa tayo ng sarili niyang balag sa ilalim. Ganun mangyayari niyan. Kasi marami pa naman akong panali dyan.
Ayan, para pagka mimitos tayo ng sitaw, hindi sila maglalabo-labo sa taas kasi may patola na tayo sa taas eh. May sarili siyang balag dito sa ibaba, yung sitaw natin. Madali lang naman pababain yun, bababa naman yun eh. Pag mahaba na siya, kasi hindi ko siya lalagyan ng gapangan na ganyan. Hindi ko siya lalagyan ng gapangan ganyan. Hahayaan ko lang siyang humaba, tapos eventually babagsak yun. Tapos, pag kumakapit siya dyan sa balag nung ano, yung sa gapangan ng mga patola, tatanggalin natin siya dyan para kusa siyang bumagsak siya dito. Dito siya magpapanibagong ano, balag. Yan ang gagawin natin dyan mga kabokal. Sitaw, pang ulam-ulam, pang ulam-ulam. Tapos bibili ako ng talong pa, additional talong, tapos kamatis, siling labuyo, kailangan ko yan, malakas ako sa sili. Ayan, so siguro hanggang dito aabot yung ating sitaw, hanggang dito sa kadyaan, dito o dito. Tapos yan puro sitaw din yan. Ayan, tapos yung ating mga kamatis dito, kamatis, tas talong, sili. Ayan, ganyan. Napakaganda niya ng mga kabokals pag yan po ay nagsipaglaki na at yung mga ugat nila nagsigapangan na sa loob ng ating PVC pipe. Talagang maganda na po yung quality ng tubig pagbalik sa ating fish pond pagka nagkaganon. Kasi maano yan mga kabokals, papakita ko sa inyo pagka malaki na yan. Itong buong PVC na yan, punong-puno na ugat yan mga kabokals, mapupuno na ugat yan. At itong patola na to, pag kumatay na yan at namumunga na, hindi mo na kayang hilahin yan kasi yung ugat niya nasa loob na, kumapit na yan. So tatanggalin mo na lang yan, tatanggalin mo na lang ugat niya. Pagka tatanggalin mo na siya, talagang hahatake mo na siya, sisirain mo na siya. Ganun na mangyayari na yan. Hindi mo na maiaangat yan basta-basta kasi yung ugat niya napakahaba na. Ano yan, gumagapang sa ilalim yan mga kabokals. Ganun po yung nangyari doon sa aquaponics na ginawa ko sa Caloocan dati. Gumagapang talaga. Maaari nga pong umabot dito sa sa blue. Kaya blue po yung ginawa kong ganito po kalaki, dos ang ginawa ko kasi may chance po umabot ang ugat diyan. Pagka yung maliit na tubo ginamit natin, magbabara yan. Babara yung ugat niyan. Kaya ito, okay to dos. Para kahit umabot siya dyan, may papasukan pa rin yung tubig. Hindi siya babara. Yan. So yun po, looking good yung ating mga patola. And yung siguro bukas putukan na yung magpuputukan na yung mga sitaw natin. So nakita nyo, ang ganda niya mga kabokals. So, imagine nyo, pag yung sitaw na pag-aapang natin dito, maglalaylayan dyan. Para mga pansit yan. Para mga pansit yan na maglalaylayan dyan. Natin, hindi kusa yun mga kabokals. Natin yun, i-guide natin yun. Tatali-talian natin yun, i-guide. Hindi siya talagang kusang gaganon. Pero gagawan nga natin siya ng balag, yung dessert, yung gusto nating balag para sa kanya, and i-guide natin siya para doon siya pumulupot. So hindi natin siya pababayaan kasi pag pinabayaan natin yon, hindi siya gagapang ng ganon. Kailangan nating gawin yon. Kumbaga para tayong nagtitrim ba, kumbaga sa puno, ititrim mo siya kung anong hugis ang gusto niya, ang hugis ang gusto mo sa puno. Pero yung sa atin nga, yung mga halaman natin na bumabalag, kung gusto nating magbalag siya rito sa bandang ibaba, i-guide natin siya. Dadali natin niya dyan, itatali-tali natin siya para dyan lang siya. Ganon. Control. Kukontrolin natin siya. Ganon po yun. So, yung mga kambing, pinawalan ko muna kasi wala na sila makain dito. Kanina nga hindi ako nakapanguha kasi nanguha na ako ng napier dun sa isang lote ni Sir June. Nanguha na ako, yun ang pinapakain ko sa kanila. Kaya kanina, naghakot nga ako ng gamit. Umalis ako alas 4 na madaling araw dito. Nakabalik ako 7:30 na. Siyempre nag-asikaso pa ako ng sa kapagod na sa biyahe. Hindi na ako nakapagsakate. Kaya pinalabas ko lang muna sila dito. Pero ngayon ko lang sila pinalabas ngayong alas 5. Para hindi na sila masyado lumayo kasi padilim na eh. Pagka padilim na kasi yan, hindi na masyadong lalayo yan. Dito na lang sa paligid yan. Ayan. So mga kabokals, yan pong aking update for today. Yan, tuloy-tuloy lang po tayo dito sa ating project. Marami po magiging problema. This is not a perfect setup. Marami pa po magiging problema, pero syempre gagawa natin solusyon yan. Kung magkakaroon man tayo ng problema, ayusin natin. And yeah, tuloy-tuloy lang.
Hindi tayo masisiraan. Hindi tayo masisiraan ng loob kung tayo may pumalpak sa isang aspeto ng ating aquaponics. Hindi tayo masisiraan ng loob. Itutuloy-tuloy natin to. Andito na to eh. Kumbaga, na gumastos na tayo dito. Laki na rin ang hirap. Naalala ko nung ako'y bago sa trabaho noon. Unang-una first job ko sa Jollibee. Hirap na hirap ako mga kabokas sa first job ko eh. Talagang hindi ko alam gagawin ko. Pagod, hirap. Sabi sa akin, sabi ko sa instructor ko, magre-resign na ako. Hindi ko na kaya, sabi kong ganon. Tumatak sa isip ko, sabi niya sa akin, pagka inumpisa mo ang isang bagay, wag mo na tigilan. Kumbaga sa ulan, naligo ka na sa ulan, nabasa ka na. Ituloy-tuloy mo na yung ligo mo kasi magkakasakit ka pa yan pagka hindi mo tinuloy-tuloy yung ligo mo. Kaya yon, sabi niya, nandiyan ka na eh. Nakapasok ka na eh, di ba? Nandiyan ka na, ginagawa mo na eh. Nahirapan ka lang eh. Pero dapat hindi ka sumuko. Kasi nga, nabasa ka na ng ulan, maligo ka na, di ba? So yun po yung tumutak sa, kaya lagi ko po pinangahawakan yung pag may ginagawa ko, pag sumasablay, pumapalpak, hindi ko sinusukuan yan. Tuloy-tuloy lang. Hindi ako tumitigil. At ginagawa ko ng solusyon yung mga nagiging problema. Ayan. Uwi ka na, sir? Uwi ka na? Ayan mga kabokals. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong muling pagsama. Amazing na buhay.